Praise God. Nabasa mo? Kasi ano, hindi ko naayos kanina. Gumagano yung speaker. Lagay kasi ng book dyan. Wala siyang libro na nakaano. Oo nga. Nalis mo kasi yung mga libro na nakahalang. Pero hindi nasira yun. Hindi talaga. Hallelujah. Eagle kasi. Hindi, may ano yan. Eagle. May nakalagay na word of God. Hindi talaga nababasag ang anghel. Yun ang Ay, ang agila. may word of God na. No, sir? Oo nga po, may verse. Kaya hindi nabasa. Isaiah 42. Paborito mo yan. Sige mga kapatid, tayo po ay tumayo muna po sa pagbasa po ng salita ng Diyos. Ayan, praise God. Hallelujah. Basahin po natin ang aklat ni Isaiah. Basahin po natin ang chapter 40 ng Isaiah. Isaiah chapter 40. Basahin natin ang verses 25 hanggang 29. Isaiah 40, 25 to 29. Ang sabi po rito, kanino nga ninyo itutulad ako upang makaparis ako niya, sabi ng banal. Itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas. Tingnan ninyo kung sinong lumikha ng mga ito, na tinutuos ang kanilang hukbo ayon sa bilang. Tinatawag niya sila sa pangalan, sa pamamagitan ng kadakilaan ng kanyang kapangyarihan. At dahil sa siya'y malakas sa kapangyarihan, ay walang nagkukulang. Bakit sinasabi mo, O Jacob? At sinasalita mo, O Israel, ang daan ko ay lingid sa Panginoon, at nilalagpasan ng aking Diyos ang kahatulan ko. Hindi mo ba nalalaman? Hindi mo ba narinig? Ang walang hanggang Diyos ang Panginoon. Ang may lalang ng mga wakas ng lupa. Hindi siya nanlalata o napapagod man. Walang makatarok ng kanyang unawa. Siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina. At ang walang kapangyarihan ay pinanalagana niya sa kalakasan. Let us pray. Father, nawa po sa nalalapit pong celebration namin ng Banal na Linggo, alalahanin namin ang biyaya na patuloy niyo pong ino-offer sa tao. Na ito'y kayamanan namin, Ama. Ito ang nag-iisang treasure na dapat naming ingatan. Ito yung tinatawag niyo sa Bible na the pearl of great price. Isang kayamanan na napakahalaga. Isang mamahaling kayamanan. Nawa, Ama, ang inyong biyaya ay lumago sa aming mga puso. Lumago ito, yumaman kami sa biyaya, lumago kami dito, at marami pa kaming maunawaan, at marami pang pagkakataon, Ama, na ito'y mag-umapaw sa amin itong amazing grace na ito. Na ibinigay nyo sa Israel, ibinigay nyo ito sa amin, at patuloy nyong ibibigay sa mga hinirang sa mga huling araw na ito. Ama, sa tanghaling ito, sa hapong ito, blessed as Father, na nawa ang inyong salita po ay magbigay ng kalakasan sa amin sa sandaling ito. Patawarin nyo kami, dahil kami mga taong mahina, nagkakasala, at kung wala ang inyong habag, Ama,
walang anak kayo sa mundo na makararating sa kaluwalhatian kung wala ang biyaya nyo. Your grace is enough. And your grace is the reason kung bakit kami nagpapatuloy. Kung bakit kami ay lumalakad sa liwanag nyo. It is by your grace and by your grace alone. Kaya nawa, Ama, pakaingatan namin ito dahil wala nang ibang pwedeng magligtas sa tao malibang sa biyaya na ipinagkakaloob nyo sa amin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Bless us, Father God, nawa, pangunahan nyo kami sa buong ito ng March as we march forward for your glory. Salamat po sa araw na ito. Be with us, Father God, in the name of the Lord Jesus Christ. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Makakaupo na po tayong lahat, mga kapatid. Ang Israel na bansa po ay mayamang bansa, mga kapatid, no? Sabi nga po ng isang pag-aaral, ang namamahal sa Hollywood, mga Hudyo, yung isa sa mga tinatawag na modern banker, no, ang Rothschild, ang mga Rothschild ay galing sila sa Jewish family. Nagpapahiram ng pera, sir. At itong pahiram ng pera na ito ay kumalat sa Europe, no? Kaya nagkaroon sila ng kapangyarihan. Ang Israel ay isang mayamang bansa. Ito rin ang dahilan kung bakit kinainggitan sila ng Germany noong World War II. At gusto silang i-liquidate, no? Dahil ang tingin ng mga nationalista sa Israel ay bansa na walang loyalty. Kung nasa ang bansa sila, wala silang loyalty. Yun ang tingin ng mga Nazis, no? Kaya sa pamamagitan ng desisyon ni Hitler, gusto silang patayin lahat sa Europe noong time na yun. Kaya mga kapatid, nabuo ang bansang Israel. 1947, 1948, naging bansa sila. Kagabi, may kapatid tayo sa Middle East na nagbigay ng info na natatakot sila dahil naririnig nila kahit sila ay nasa Dubai, ang bombing na nangyayari, mga kapatid, sa Iran. Kagabi po, ilang oras lang ang pagitan, inatake ng Israel ang Iran na may basbas ng US. At ayon mga kapatid sa balita, no, na yung kanilang target, no, si Khamenei, yung diktador ng Iran, ay patay na yata. At talagang isa ito mga kapatid sa inaabangan ng iba na baka mag-trigger ng war, no? Kapag nangyari na, which is nangyari kagabi. So, let us pray mga kapatid na hindi ito mag-escalate. Kasi alam natin ang Israel, alam natin na inunahan nila ang Iran dahil may banta ang Iran sa kanila. Yun ang totoo, no? Mayroong threat na pasasabugin namin kayong lahat, no? Abang-abang lang kayo. So, ang Israel, hindi na sila nagsalita. Alam naman natin ang Israel, sigurista na sila. So, bawat threat, inuunahan na nila. So, ito po ay nagbibigay ng criticism sa Israel. Kasi mga kapatid, may prophecy na ang Israel ay magiging katitisura ng maraming bansa. Kaya po, ang Bible po ay nagsabi, no, na Diyos mismo ang nagsabi sa kanila na itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas. No? Sabi ng Diyos sa kanila, kasi ang Israel, mga kapatid, maaring ang kulang lang sa kanila ay pagtitiwala sa tinatawag na righteousness ng Diyos. No? Sabihin nga natin mga kapatid, righteousness. So, di ba po may sinabi si Propeta Isaiah sa Israel na ang sabi niya, tinan niyo po ang sabi niya, no? Kanino niyo itutulad o Israel ang Diyos natin? Kasi mga kapatid, isa sa pinakakasalanan ng Israel sa Diyos, no? Yung tinatawag na may sinabi sila no na through Pablo, no, si Pablo ang nag-cite nito no sa Romans chapter 10. Tingnan natin mga kapatid no yung dahilan kung bakit ang Israel ngayon ay mahirap i-evangelize, no? So, Romans chapter 10, basahin natin yung sinabi ni Pablo no kung ano ba ang
pinakakasalanan ng Israel. Chapter 10, verse 1 ng Romans, sabi rito ni Pablo, mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos patungkol sa kanila upang sila'y maligtas. So mga kapatid, no, itong prayer ni Pablo, itong concern niya, concern pa ba niya ito hanggang ngayon? Concern pa ba ito ng church hanggang ngayon? Yes, no? Kasi mga kapatid, isa ang Israel sa tinatawag na 10 by 40 window na bansa. Ibig sabihin po, ito ang bansa na kailangang misyonan. Naintindihan niyo po, no? Tandaan niyo mga kapatid, ang Pilipinas, katabi natin ang mga bansang Buddhist, Communist, Islam, no? Tayo lang ang bansa sa Southeast Asia na nagsasabing Christians, pero napapaligiran natin ng iba't ibang religion. Kaya, ang ating bansa mga kapatid, kasama dito sa sinasabi na bansa na inaatasan ng Diyos na we will pray, we will proclaim the gospel, no? Alam niyo po, mahal, di ba? Malaki ang ambag ng mga OFW na nagiging Christians. Alam niyo mo ba 'yon? Kasi mga kapatid, ang mga OFW sa Saudi Arabia, sa Dubai, nagki-create sila ng Christian community sa mga bansa na Islamic na open naman, pero wag lang ipapahalata, no? Sa society ng mga Muslim. So, nandyan mga kapatid, no, ibig sabihin po, ang Pilipinas, ginagamit na ng Diyos. Tama ba? Ginagamit tayo ng Diyos. Ang problema lang natin, yung testimony natin sa mga bansa. Tama ho ba? Kasi isa tayo sa mga bansa na ang ating corruption index ay mataas pa. Tama ba mga kapatid, no? Napakalayo natin sa isang bansang protestante na hindi corrupted at napaka-safe ng Iceland. Mga kapatid, no? Tayo naman Roman Catholic. Roman Catholic ang naghaharing uri sa bansang ito. So, hindi na nakapagtataka. Mga kapatid, no? Pero, ang mga bansa na kahit papaano po, no, niyayakap ang evangelical faith, no, biblical Christianity. Napapansin nyo, kahit papaano, no, pangit kapag sinabi na, ay, mga bansang protestante yan, ay, corrupt. Di ba? Ang ating makikita mga kapatid, no, basta mga Kristiyanong bansa, alam natin na kapag Bible ang pinag-uusapan, at least may fear sa Diyos ang mga tao. Ang Geneva, diyan nagsimula ang Calvinism, yung tinatawag na Reformed Theology. So, dito mga kapatid sa bansang, sa lugar na ito, no, ng Switzerland, alam niyo po ang Geneva, ito ang lugar lang sa Switzerland na international ang peg. Bakit? Kasi sa Geneva, mga kapatid, no, kung alam niyo lang, lahat ng may kinalaman sa peace process ng mga bansa nandoon sa lugar ng Geneva. Ganon katindi mga kapatid, no, ang mga lugar na kung saan kumalat ang Christianity, lalong na po ang biblical faith. Pero kapag kapag Roman Catholic, mahirap nang magsalita, no? Kasi mga kapatid, no, mayroon turo ang Bible sa atin na righteousness, no? Sabi ni Pablo sa Israel, tingnan niyo po, ang nais ng aking puso, ang sabi ni Pablo sa Israel, ay maligtas sila. So bakit ba? Anong susunod na verses? Tingnan natin, ang sabi. So, ang sabi rito, sapagkat sila'y pinatotohanan ko, sabi rito ni Pablo, no, na meron silang pagmamalasakit sa Diyos, datapwat, anong sabi? Hindi ito ayon sa knowledge, no? Sa pagkakilala. Yung word na knowledge, mahalagang maintindihan natin, no? Grace, knowledge of grace yan. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos. Amen po ba to? So, sa pagsusumakit nila na maitayo ang sariling kanila. Ano pong nangyari? Hindi sila nagpasakop sa katwiran ng Diyos. So, mga kapatid, ito yung sinasabi ng scripture sa atin, ano, na kapag ang tao po ay dumepende sa sarili nating righteousness, dito na tayo napapahamak. Amen po ba? No? Ito ang pagkakaiba ng Christianity sa lahat ng religion. Naintindihan niyo mga kapatid, no? Ang totoong Christianity, hindi tayo dumidepende sa ating righteousness. Amen po ba? No? Kundi saan tayo dumidepende mga kapatid?
Saan dumidepende ang mga totoong Kristiyano? Tama, no? Sa righteousness ng Diyos, no? Sa Word of God, no? Diyan tayo nakasandal, no? Kaya nga po si Pablo, sabi niya, ang Israel, ang nais nila ay, ang kanilang concern ay maitayo ang sariling kanila. No? Kaya, mga kapatid, ang problema ng Israel ay problema nating lahat ngayon. No? Tama ho ba? No? Na ang sabi rito, ang tao'y nagsusumakit na maitayo ang kanilang sariling kanila. Kaya mga kapatid, no, may dapat maintindihan natin to, no, na hindi titigil ang gulo sa Middle East. Tama po ba? Hindi siya titigil hanggat mga kapatid, ang mga tao sa Middle East, gusto nilang itayo ang sariling kanila. Kaya may mga ganitong sistema ang religion, no? Kami Judaism, kami Muslim, kami Kristiyano. No? So, itatayo namin ang aming sariling righteousness, itatayo namin ang aming sariling morality, itatayo namin ang aming prinsipyo. Kaya mga kapatid, sa mundong ito walang nagkakaintindihan. Tama ho ba? Dahil ang likod ng relihiyon ay human pride. Pagmamataas. No? Nakatago sa moralidad natin ang pride ng tao. Kaya yan mga kapatid, no? Ibig sabihin, kinakasangkapan ng religion na sinasabi nila na moral kami, mabubuti kami lang ang righteous, kami ang tama, pero alam natin mga kapatid na kung titingnan mo yon, kung i-x-ray yun ng Diyos, yun ay pride. Hindi yon righteousness. Tama ho ba? So, sabi ng Panginoong Jesucristo sa atin, no, through Pablo, anong sabi ng verse 4? Tingnan nyo mga kapatid, no? Romans 10 verse 4, anong sabi rito? Si Kristo ang fulfillment ng law. Di ba mga kapatid, nakalagay, no, sa verse 4, ang sabi, Christ is the fulfillment of the law. Para sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Paano tayo matutuwid sa kasalanan natin? Mga kapatid, no? Paano ba tayo itutuwid ng Diyos sa kasalanan natin na hindi natin kaya sa sarili natin? Ang sabi, it's through the Lord Yeshua. So, ibig sabihin, si Kristo pag nasa atin, itutuwid niya tayo. Amen ba mga kapatid, no? Kaya, itutuwid niya ang mga anak niya. Mga kapatid, no? At yan din ang mangyayari sa Israel sa huling araw, mga kapatid, no? Itutuwid sila. So, ngayon, kung titingnan nyo po, no? May prophecy sa Israel na mag-e-escalate ang gera sa bansang ito. No? Mayroon tayong mababasa, mga kapatid, no? Sa Psalms, mayroon dito, no? Basahin natin ang awit, no? Okay? Bago natin balikan yung Isaiah kanina, no? Pupuntahan natin yan. Okay, tinan muna natin yung awit, Salmo. Okay, mayroon dito, no, na pakiusap si David, no, sa Israel. Okay? Tingnan natin. Okay, awit 135. Okay, basahin natin mga kapatid, isang verse dito, no, yung verse 4. Okay, awit 135, verse 4. Ano pong sabi, mga kapatid, sa Bible? Okay, tingnan natin. Okay. Awit 135 verse 4. Okay. Sabi rito, sapagkat, ano sabi? Pinili ng Panginoon para sa kanya si Jacob. At ano pong sabi? At ang Israel na kanyang pinakatanging kayamanan. And then anong sabi ng verse 5? Sapagkat nalalaman ko na ang Panginoon ay dakila.
ang Panginoon ay higit sa lahat na Diyos. So dito mga kapatid, no, may nakasulat dito ng Israel na pinakatanging kayamanan. Amen po ba? So kung titingnan nyo mga kapatid, no, kayamanan pala ng Diyos ang Israel. Tama ko ba? No? Sabi dito, ang Israel na kanyang pinakatanging kayamanan. So, naniniwala ba kayo na kayamanan ng Diyos ang bansang ito? Mga kapatid, no? Yes, no? I believe din, no? Naniniwala po ako dito. Yun nga lang, ano pong nangyari, no? Ang Israel, mga kapatid, kanina, di ba, sinabi ni Pablo na gusto niyang maligtas sila, no? Kasi ang problema, hanggang ngayon, sila po ay, blinded, no? Mayroong fault, mayroong kumbaga po ganito, parang tao na wala pang pagkaalam, itinutulad tayo sa mga bulag, no? Sa mga patay. Ganon mga kapatid, no? Ganon din ang mga tao na wala pang pagkakilala kay Jesus. No? Tayo po ay mga patay, no? So ganon din sila, no? Kaya parang mga bulag, no? Hindi nila naiintindihan ang gospel, no? Tingnan niyo po yung Romans, balikan natin, no? Okay, Romans, anong sabi rito? Okay, basahin ko lang to, no? Romans, basahin natin yung chapter 11. Okay. Okay, Romans 11, okay, verse 24 to 25. Okay, Romans 11, 24 to 25. Okay, anong sabi rito mga kapatid, no? Okay, sabi rito, sapagkat kung ikaw ay pinutol doon sa talagang ulibong ligaw at laban sa kaugalian isinalib ka sa mabuting punong ulibo, gaano pa nga ang mga ito na mga talagang sanga na sila'y makakasanib sa kanilang sariling punong ulibo. So, dito mga kapatid, no, gusto ko lang pong maintindihan nyo to, no, na tayong mga tinawag, sabi nyo nga po tinawag, no? Tayong mga tinawag sa biyaya, sabi ni Pablo, kung ikaw ay pinutol doon sa talagang ulibong ligaw, ibig sabihin po, para tayong mga tupang ligaw na idinudugtong lang sa bayan ng Diyos. Naintindihan nyo po, no? So, ganito katindi yung Israel, no, sa kanilang calling, no? Pero, matindi rin yung calling natin kasi hindi alam ng Israel na ang bride ni Jesus ay, yung bride ng Messiah ay mga Gentiles. No? Pero, pagdating mga kapatid sa pag-honor ng Diyos sa kanyang piniling bansa, natural number 1 ng Israel. Naintindihan niyo po, no? Number 1 talaga sila, no? Kaya sabi rito, nakalagay, ikaw ay pinutol doon sa talagang ulibong ligaw. Sabi ni Pablo, sa totoo lang, hindi normal na ikaw ay ikokonekta sa mabuting punong ulibo. Sabi ni Pablo yan, ano? So, laban yan sa naturalism. Ibig sabihin, parang unconventional. Na tayong mga hindi Israelita ay masabi tayong bayan ng Diyos. Sabi ni Pablo to, no? Pero sabi ni Pablo, pero ginawa ng Diyos yun. No? Hindi man parang bagay, parang hindi tayo bagay sa Israel, no? Kaya sabi ni Pablo, maiba tayong covenant, no? Hindi tayo tulad ng Israel, iba yung atin, no? Pero pinagmamalaki ni Pablo na mataas yung atin kasi ang tawag sa atin ng Diyos ay mga anak. Amen po ba, mga kapatid? No? Tayo ay sons and daughters. So, ibig sabihin, mataas yung posisyon natin sa Diyos din, no? Ang Israel, mga kapatid, kung bakit ang Diyos ay laging hindi sila kinakalimutan kasi may pangako na siya sa bansang ito. Amen po ba? Mayroon na siyang promise na one day, sila'y i-restore. Kasi mga kapatid, ang mission ng Israel ay to evangelize the nations. Alam niyo ba yan, no? Ang evangelism, unang ibinigay ng Diyos sa Israel na hindi nila ginawa. No? Ang gumawa ay tayo. No? Tayong mga nakarinig ng gospel, tayo ang nag-operate nito. No? Pero, mga kapatid, the mere fact na ang Israel ang sinabing light to the nations, hindi nila yung ginawa. Kaya alam niyo ho ba na gagawin uli nila yun? No? Uulitin ng Diyos yung pangako niya sa Israel, gawin niyo yung inutos ko. No? Kasi, ang Israel,
tingnan niyo po ang sabi ng verse 25, hindi ko ibig mga kapatid na hindi ninyo malaman ang hiwaga, baka kayo ay magmarunong sa inyong sariling mga haka. Sana ang church wag maging magmarunong, no? Kasi mga kapatid, maraming nasa church sa panahon natin, nagmamalaki sila na ang Israel kawawa, wala na silang Diyos, no? Parang iniwan na sila, nasa atin ang grace. Pero sabi ni Pablo, sabi niya sa church, huwag kayong magmalaki. Di ba sabi ni Pablo, no? Huwag niyong ipangalandakan na dahil kayo'y pinili kasi binuksan lang ng Diyos ang mga mata niyo. Pero sa totoo lang, sabi ng Diyos, no? Ang Israel, nagigisilang katitisuran, pero binuksan ng Diyos ang mata nyo. Ibig sabihin, hindi natin desisyon kung bakit din tayo naging Christians. Naintindihan nyo, no? It's by calling. Di ba mga kapatid, no? Kaya sabi ni Pablo, huwag kayong self-righteous, huwag kayong ma-pride, no? Tinawag lang din kayo. Yun, ano? Huwag kayong magmalaki. Alam niyo yung problema ngayon, ano? Sa panahon natin, ang mga nasa church, nagmamalaki sila na tingin nila, ang Israel ay bansa na dapat silang idaan sa justice kasi marami silang ginagawang hindi tama. Well, totoo naman din. Pero, hindi tayo judge ng Israel para sabihin nyo, no? Pwede tayong maging objective pagdating sa kanilang ginagawa. Kasi alam nyo po, ang ecumenical churches, no? Alam nyo ho ba yun? Yung ecumenical churches, no? Yung mga simbahan na kasali sa tinatawag na social human rights issues, no? Doon sila sumasawsaw. Sinasabi ng mga churches na ito na ang Israel ay gumagawa ng hindi tama sa Palestine. Sasabihin ko ito, no? In public. Sinasabi nila na maraming mga namamatay na mga batang Muslim, marami ang binobomba dahil sa kanila. Pero alam niyo yung totoong kwento pag nandoon kayo sa Middle East, mga kapatid, no? Ang Israel, naiiba sila sa lahat ng bansa sa Middle East kasi sila lang ang hindi Islam. Number 1 yan. Ikalawa, ito po, makinig kayo. Sila lang ang bansa na secular. Naintindihan niyo po, no? Ibig sabihin, ang Israel ay parang Amerika. No? Maliit ang Israel, pero isa siyang parang maliit na US sa gitna ng mga bansang Muslim. So, ano po bang US, mga kapatid? Ano po ba ang sistema ng government ng US? Ano po ba? Democracy. No? Ibig sabihin, may kalayaan ang tao pagdating sa faith. Tama ba? Malaya siya kung ano yung kanyang preferred na faith, kung ano yung kanyang orientation, it's up to you. No? Ganon ang democracy, di ba? So, pero, mga kapatid, pag Islamic, ano po ba? Hindi. Tama ba? Ang Islam ay theocracy, no? Yung essence, ang Iran, mga kapatid, no? Alam niyo ba 'yon? Ang mga Islamic na bansa, hanggat maaari, no? Ang kalayaan ng tao ay sisiilin sa pamamagitan ng tinatawag na fundamentalism ng religion. Ibig sabihin, may stand ang Islamic system na walang pagkakaiba ang politics at religion. Ang society at ang religion ay iisa. So kung ano ang sistema ng religion, dapat yun din ang sistema ng mga tao. Di ba? Sa democracy kasi, may pagkakaiba, no? Naintindihan niyo mga kapatid, no? Sa atin, may power ang religion, may power din ang society at ang politics. So, magkaibang kapangyarihan sila. Hindi sila pinagsama. Naintindihan niyo po, no? Ganun ang pagkakaiba, no? Unlike sa ibang mga bansa na magkasama yung religion at politics, sa mga democratic na bansa, especially sa mga Christian na bansa, pinaghiwala yon, no? Siguro iisipin niyo, bakit pastor? Parang mali di ba? Sa tingin natin mali kasi lumalabas na parang may dalawang powers. Pero yun ang kailangan, di ba? Kasi kailangan balanse. Naintindihan niyo? Ganun katalino ang US. No? Ganun sila katalino sa system ng government, balanse. Kasi mga kapatid, ang iniiwasan dito ay, diktadurya. Naintindihan niyo po? Kasi mga kapatid, pag pinagsama mo ang religion at ang politics, magkakaroon ng kapangyarihan ang Estado, tama ba? Para kontrolin ang tao. Naintindihan niyo po, no? Kaya po, mga kapatid, no, sa pinag-uusapan natin ngayon, hindi political system ang issue nito, kundi ano bang Israel na bansa? Ano bang nature nila na connected sa atin? Ang sabi, tayo ay kabilang sa Israel, no? Ang church. Naniniwala kayo? No?
Sabi, ididikit tayo sa mabuting puno. So, ang Israel hindi didikit sa atin. Naintindihan niyo po? Tayo ang didikit sa kanila. Ganon katindi mga kapatid, no, yung ano ng Israel, no? Hindi kailanman didikit ang Israel sa atin, pero tayo ang didikit sa kanila. Sabi rito, baka kayo'y magmarunong sa inyong sariling mga haka na ang katigasan ng bahagi nangyari sa Israel hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga hintil. Ibig sabihin po, tingnan niyo mga kapatid, no, mayroon palang bilang ng mga isisave sa huling araw. Naintindihan niyo po, no? May certain bilang. Kaya po kung isipin niyo, mga kapatid, no, yung bilang na yan, ano po yan, ano? Malapit na makumpleto yan sa panahon natin, no? Yung sinasabi ng fullness of the Gentiles, no? Sabi rito, hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga hintil. Pag nangyari na yung kapunuan ng mga Gentiles, mga kapatid, no, yung makumpleto na ang mga ini-evangelize, ano nang kasunod na mangyari? Tingnan niyo po, no? May prophecy si Pablo. Ano yung prophecy niya? Ang sabi, sa ganito, ang buong Israel ay maliligtas. Anong sabi mga kapatid? All Israel, ano po sabi? Shall be saved. So, may tanong po ako mga kapatid no na isang tanong sagutin niyo po, mahalaga to. Posible ba na kaya ng Diyos na iligtas ang isang bansa na nagtatapat sa Kanya? Mga kapatid, no? Sabi nito, all Israel. Pero alam natin, hindi lahat ng Israel ay totoo. Tama ba? Ang tinutukoy dito na Israel, yung mga hinirang. No? The same mga kapatid sa atin. Ano? Kasi sa atin din ganon, hindi lahat ng Kristiyano hinirang. Tama ba? Diba? Hindi lahat ng nagsasabing Christians ay kasama sa mga saved. Diba? Ang sinasabi ng Bible sa atin, may mga bagay na hindi natin alam pero Diyos ang nakakaalam, kilala ng Diyos kung sino ang totoong sa Kanya. Amen po ba? So kung ang church, alam niya kung sino yung totoong church, alam din ng Diyos kung sino yung totoong Israel. Alam niya yan, ano? We are partners. Magkasama tayo. Kaya sabi rito, gaya ng nasusulat, eto may quote si Pablo. No? Anong sabi ni Pablo? From Zion, manggagaling ang Savior. Eto mga kapatid, ang prophecy na mangyayari sa tinatawag nating aktual. Alam niyo ho ba yun, di ba? Di ba hinihintay ng Israel ang kanilang Messiah? Di ba mga kapatid, no? Makikilala nila yan sa panahon na to. No? So, kailangan mo nang magkaroon ng war, no? Mangyayari po yan, ano, na gigipitin ng Israel. Ang Israel kasi, hanggang ngayon, bulag sila. Pero sa pamamagitan ng pressure ng gera at ng tribulation, dito nila makikilala si Jesus. Kaya mga kapatid, ng hula ito ng Bible, na mangyayari, no? Saan ang Israel mag-a-arise? Sa panahon ng Great Tribulation. Ganun mga kapatid, no? I'm sorry to say, no? Ang panahon ng evangelism sa Middle East ay sa panahon ng Great Tribulation. Dakilang kapighatian. Sinong gustong sumama ron, mga kapatid? Di ba, no? Yun yung panahon, ma-evangelize ng Diyos ang Israel sa panahon ng tribulation. Kaya tanong, Pastor, nandito pa ba tayo? I'm sorry to say, wala na tayo dito nun. Wala na ang totoong church. Wala na, no? Wala na yung mga rapture-bound Christians. Wala na sila rito. Sino yung nandito? Yung maiiwan. Sila ang makakasaksi ng Great Tribulation. Kaya lang, ang tanong, may grace pa ba sa mga nasa church sa panahon na yan? Well, mga kapatid, ito ang sagot ko, wala na. Tapos na ang biyaya sa church sa panahon ng Great Tribulation. Wala na po. Tapos na. Kasi ang sabi ng Bible, pag nangyari na yung fullness sa Gentiles, wala na. Tapos na. Kaya mga kapatid, tandaan natin, ang grace period ay may period din. Tama ho ba? May katapusan, may simula. Tama ba mga kapatid? No? Hindi palaging grace. Nakikinig po, ano? Habang ang Diyos ay tumatawag pa sa biyaya, mag-commit ka na ngayon kay Jesus Christ. Kasi mga kapatid, kapag naabutan tayo ng Great Tribulation, wala na ang grasya sa church. Tapos na. Wala na po, no? Hindi ka na pwede magsabi na, Lord, save me by your grace. Tapos na. Wala na. Kasi ang sabi ng Bible, na kompleto na ng Diyos yung Kanya. Diba? Kaya nga sa Bible, may kumakatok pa, diba? Diba sa Matthew? Lord, papasukin nyo kami, diba?
Kasali kami sa grace. Anong sinasabi ng Panginoon? Hindi ko kayo kilala. Di ba kasi mga kapatid, may certain period ang grace. Kaya po, kung babalikan natin ang Isaiah, no, sa pagtatapos natin, puntahan natin uli yung 40 ng Isaiah. Anong sabi ni Isaiah sa Israel? Okay, tingnan natin mga kapatid sa verse 27, chapter 40, no? Okay, anong sabi rito mga kapatid, no? Okay, basahin ko lang po yung verse 26. Okay. Ang ganda ng verse 26 sa English, na kung babasahin natin, tingnan nyo to. Okay, Isaiah chapter 40 verse 26. Tingnan nyo yung Isaiah 40 verse 26. Tingnan nyo po yung verse 26 na dito galing yung kanta ni yung isang Christian artist na si Chris Tomlin, no? Kumuha siya ng lyrics dito sa verse na to. Sabi rito, di ba may kinanta siya na kilala mo ang pangalan ko, no? Kung paanong kilala mo ang mga bituin sa langit, kilala mo sila isa-isa. Di ba, no? Mga kapatid, sabi rito, lift up your eyes on high and behold who had created these things that bring out their host by number. Ibig sabihin, ang mga bituin sa langit, kilala ng Panginoon yung kanilang pangalan at bilang. Tama ho ba, mga kapatid, no? Alam ba ng Diyos yung bilang ng buhok natin? Yes. Alam ba ng Diyos ang bilang ng mga hukbo sa langit? Alam niya ang pangalan din nila. So, ganun katindi mga kapatid yung infinite memory ng Diyos. No? So, mga kapatid, kaya tayo naniniwala sa doktrina ng election. Kasi mga kapatid, kilala ng Diyos kung sino yung Kanya. Kilala niya, pati pangalan nila, numero nila. Sabi rito, He called them all by names by the greatness of His might. Kilala niya kung sino yung Kanya. Kilala niya tayo. Amen po ba? Kilala ng Diyos kung sino tayo. Kaya ang sabi dito ng Isaiah chapter 40 verse 26, kilala niya rin ang totoong Israel. No? Kilala niya rin ang totoong mga born again Christians. Kilala niya. Kaya mga kapatid, no, mahalaga talaga na makilala ng tao ang Panginoong Jesus. Amen po ba? No? Mahalaga ba na makilala ng Israel si Jesus? Okay. Mahalaga ba ng Israel ay maneuvered? Yes, mga kapatid, no? Mahalaga ba na tayo din ay kasama doon? Yes. No? Anong sabi ng verse 27? Tingnan natin. Okay? Hanggang dito tayo. Sabi dito, bakit mo sinasabi, O Jacob, bakit mo sinasabi, Israel, ang daan ko ay nakatago sa Panginoon? Alam nyo, nangyari yan nung World War II. Tumatawag ang Israel sa Diyos, pero 6 na milyon ang pinatay sa kanila. Holocaust. Alam nyo, may gumawa ng aklat na, nasaan ang Diyos sa panahon na to? Yan yung prophecy yun. Ang daan ko ay nakatago sa iyo, Panginoon. Di ba, no? Ano sabi ng Israel? My way is hidden from my Lord. Nakatago ako sa iyo, Panginoon. Nakikita mo ba ako? Na pinapatay na kami dito sa Europe. Di ba? Pero mga kapatid, no? Parang ang Diyos ay hindi sila naririnig, di ba? Pero mga kapatid, no? Anong sabi ng Bible? Kilala ko ang nangyayari, alam ko. No? Kaya alam niyo po, marami naging skeptic noong panahon na may Diyos ba talaga? Nung pinagpapatay ang mga Hudyo ng 6 na milyon sila? Yung kaibigan ng Billy Graham ay naging agnostic dahil doon. Kung papanoorin niyo yung movie ni Billy Graham, yung The Early Years, no, nasa YouTube, panoorin niyo, no, The Young Billy Graham, mapapanood niyo. Kung paano yung kaibigan niya na evangelist ay naging agnostic dahil sa question na bakit ang Diyos parang tahimik nung pinagpapatay sila sa Europe? No, mga kapatid, no? Parang hindi tumulong ang Diyos sa kanila. Sabi ni Billy, hindi ko alam. Pero ang alam ko dahil doon, nag-isilang bansa. Tama ba? May mga nag-sacrifice, di ba? Para lang magkaroon ng estadong Israel. Hindi sila welcome sa Europe noong World War II. Kaya sabi rito, mga kapatid, no, ang daan ko ba ay lingid sa Panginoon o Israel? At nilalagpasan ng aking Diyos ang kahatulan ko. Diba, no? Sabi rito, my God passed me. Nilampasan ako ng Diyos. Ano sabi na Isaiah? Tingnan natin. Verse 28. Di mo ba nalalaman? Sige mga kapatid, no? Ang Diyos nagsasalita dito. Di mo ba naririnig? Ano sabi? Ang walang hanggang Diyos ang Panginoon. Ang Diyos pa rin ay Diyos. Di ba, no? Sa panahon ng tribulation. Tama ba? Nakaranas ba ang Israel ng parang tribulation na ng World War II? Mga kapatid, ito ang isasagot ko sa inyo.
higit pa doon ang mangyayari sa future. Brace yourself, mga kapatid, di ba? Nakita nyo, di ba, yung karumal-dumal na pinagpapatay sila ng Hitler, di ba? Mga kapatid, ito ang isasagot ko sa inyo. Higit pa doon ang kapighatian na darating. Matindi. Maraming mamamatay. Alam niyo sabi ng Bible, kung hindi mag-intervene ang Panginoon, walang matitirang buhay sa kanila. Naintindihan niyo mga kapatid, no? Kaya may tanong ako, gusto niyo bang abutan yung panahon na yon? Gusto pa ba nating abutan ng Great Tribulation? Mga kapatid, no? Huwag na sana. Mahirap, tama ho ba, no? Pero ang ating mission ngayon is ipakilala sa Israel kung sino si Yeshua, no? Sabi ng Bible sa atin, ang Diyos pa rin, ang Diyos, no? Anong sabi ng Bible? Hindi siya nanlalata, hindi siya napapagod. Walang alam nakakatarok ng kanyang unawa. Tama ba, no? Pero ang sabi na Isaiah, maghintay kayo sa kanya. Amen ba mga kapatid, no? Anong sabi ng verse 29? Ito mahal yung verse ng CCP, no? Bago tayo mag-pray. Anong sabi rito ng verse? Pakinggan niyo po to. Mga kabinataan ay nanlalata at napapagod. Tama ba? Ang mga binata ay lubos na nabubuwal. May tanong ako, ang mga kabataan ba napapagod din? Ang mga kabataan ba sir ng pag-asa ng bayan? May panahon ba na hindi na rin sila pag-asa? Sabi rito, nabubuwal din sila at napapagod. Tama ba? So mga kapatid, it's not the youth ang issue para ang isang bansay umangat. Tama ho ba? Hindi sila. Kundi anong sabi? Tingnan nyo. Silang naghihintay sa Panginoon. Tama ba? Ano man ang edad mo? Nakikinig po, di ba? Silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong sigla. Yan mga kapatid ang pangako ng Diyos sa mga huling araw. Naintindihan niyo po, no? Silang naghihintay sa Panginoon, they shall renew their strength. At anong sabi? They shall mount up with wings as eagles. Sila'y lilipad na, ano pong sabi? Lilipad na may mga pakpak ng agila. Ang agila po ay simbolo ng, ano mga kapatid, no? Eagle is the symbol of the last. Ito mga kapatid, yung ika-apat na mukha, no? Ito yung ika-apat na mukha sa tinatawag natin na revelation sa langit. Di ba mga kapatid, may apat na mukha, no, na nasa langit, no? Ano yung una? Ox. Napansin niyo po, di ba? Ano muna? Apat na hayop yon, no? Natatandaan niyo ba? The face of man, the face of ox. Tingnan natin yung Revelation. Ano yung isa? Revelation, Tingnan natin, no? Para makita natin yung, puntahan natin yung ano, no? Yung isang chapter ng Revelation. Revelation 4. Okay, verse 7. Sorry po, no? Hindi pala ox ang una, no? May nauuna po. Lion. Ano yung una? Lion. Nakita nyo, no? Ano yung ikalawa? Ox. Ano yung ikaapat? Human face. Ano yung ikatlo pala yun? Ano yung ikaapat? Eagle. So ano yung una mga kapatid? Yung nakikitang hayop sa langit? Ay yung nakikitang symbolism? Lion. The first is lion. Ano yung second? Kuya. Ox. Tama, baka. Ano yung third? Human face. Mukha ng tao. Tama. At ano yung ikaapat? Eagle. Alam niyo kung bakit eagle ang huli? Kasi mga kapatid, ito ang sumisimbolo sa rapture. Tama ba? Ito ang sumisimbolo sa paglipad ng mga anak ng Diyos sa huling araw. Ibig sabihin, ang ating symbolism ngayon, hindi na lion, hindi na ox, hindi na tao, eagle na. Naintindihan niyo po, no? Kaya, mga kapatid, prepare yourself to be eagle of God. Tama ho ba? Kaya nga, lilipad ang mga anak ng Diyos sa mga huling araw na ito. Mga kapatid, anuhin natin to, talakayin natin sa mga susunod pang mga linggo. Mahalaga na makita ito natin at kung bakit ang Israel ay updated sila sa prophecy ng Biblia. Pag-pray natin sila. Amen ba mga kapatid, no? Ngayon mga kapatid, ipag-pray natin yung mga OFWs na nasa ibang bansa, no? Panigurado po, maiipit sila doon kung hindi titigil ang gyera na to. Amen ba mga kapatid, no? Let us pray for them.
na nawa magkaroon ng peace sa Middle East, no? Pag-pray natin. Mga kapatid, manalangin tayo ngayon. Hallelujah. Amang makalangit, nawa po, sa panahong ito na namumuhay na kami sa huling araw, bigyan nyo kami ng bukas na puso at isip sa gagawin nyo po ng mga pag-fulfill ng mga events na nakasaad po sa Biblia. Ama, nawa, makita namin ito. Makita namin, Ama, ang sunod-sunod na event na ito hanggang sa dumating ang tinatawag na kasalan sa kalangitan. Amang makalangit, ang Israel ay naghihintay din ng Messiah nila, Ama. They are waiting for the Messiah. And I believe, Father God, darating ang Messiah nila sa panahon ng Great Tribulation. And Father, we are thankful dahil ang Messiah ay nakilala namin dahil sa inyong liwanag na ibinigay sa inyong mga anak. Ama, nawa, kaming lahat na nandito ngayon ay gamitin nyo kami to open the eyes, mabuksan ang paningin ng mga tao po na hindi pa nila kilala personally ang Panginoong Jesus. Gamitin nyo kami, Father God. Gamitin nyo kaming nandito ngayon. Gawin nyo kaming kasangkapan ng liwanag, Ama. Na hindi lang po kami, Father, mga tao na nakikinig lang, kundi kami mga tao na may misyon. Mayroon kaming mandate galing sa inyo to proclaim the light of the gospel. Makita ng mga tao kung sino si Yeshua. Makita ng Israel ang Messiah na minsan itinakwil pero ngayon kanilang i-embrace. Ama, ang issue po sa Middle East ay issue din namin. Kaya kami nagigipit, kaya kami dumadaan sa apoy ay dahil hanggang ngayon, Ama, ay nakikita nyo pa rin ang puso ng tao na ayaw nilang isurrender ang kanilang righteousness sa inyo. Ama, nawa, ipakita nyo po na ang paraan para kami ay magkaroon ng liwanag ay itakwil namin ang aming mga sarili. Itakwil namin ang aming righteousness. Kundi tanggapin namin ang nag-iisang righteousness namin. Namatay siya para sa amin. Nabuhay para sa amin. Na umupo sa langit para sa amin. Babalik para sa amin. Maghahari para sa amin. Ama, what an amazing grace. I-bless nyo po nawa ang grace na ito. Hindi lamang sa mga tinawag nyo sa church, kundi ang tatawagin nyo po sa Middle East. Ama, nawa ang mga believer sa Iran, huwag silang mapahamak. Hindi lahat ay tigasunod ng Islam. Marami na pong Christians doon. Naway isip nyo rin sila, Ama, sa panahon ng gyera. Ang nasa Palestine, may mga Christians na rin. Nawa ang maingatan sila ng inyong habag. Pati ang Israel. Ama, nagkakagyera dahil sa religion at politika. Pero ang aming habol, hindi religion or politics. Ang habol namin ay ang gospel. Ang tao ay masave through the gospel. I-bless nyo po ang darating pang mga linggo sa buwang ito. Samahan nyo ang mga kapatid, Ama, na eager na maging instrument ng grace. Bless them. Ngayon pa lang, Ama, pagpalain nyo na sila. Naniniwala kami, kung ikukumit namin ang aming buhay sa gospel, tunay, Father God, ngayon pa lang, we are blessed. Bless us this afternoon, Father God, in the name of the Lord Jesus Christ. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Hallelujah. Mga kapatid, to honor the Lord, sa unang linggong ito ng March, let us sing, no, ating awitin ang Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Hallelujah. Seek ye first the kingdom of God and
righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, 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 hallelujah. Tumayo tayo mga kapatid sa pananalangin ng pasasalamat sa Diyos sa ating mga ipinagkaloob. Ama, maraming salamat. Una po, ang iyong salitang binitawan ngayon, pinahayag sa amin, na nalalaman namin na kami po ay ubas na ligaw o olibong ligaw, sapagkat kami ang hindi original, ang original ay yung bayang Israel. Kami po ay idinugtong lamang sa Israel. Kaya nagpapasalamat kami, Ama, na binigyan mo kami ng karapatan upang kami ay maligtas, upang kami ay magiging bayan mo rin. Yes, Panginoon. Kaya, Ama, maraming salamat sa Israel at sa iyo, Ama, na binigyan niyo ng karapatan upang kami ay maligtas. Hallelujah. Ama, narito po ang mga handog ng mga kasamahan namin, Ama. I-bless niyo po ito upang magamit ito sa church, sa pangangailangan ng bawat mananampalataya Yes, Father. na siyang nagkakaroon ng mandatos upang sila po ay mabigyan ng paraan upang makaakay pa ng kaluluwa. Yes, Lord. I-bless niyo rin po ang nagbigay nito, ang bawat isa ng siksik-liglig at tumahapaw. Ama, itong aming dalangin in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Let us pray again sa pagtatalaga. Ama, nawa po sa aming pagdalo at sa paglabas din po sa inyong banal na lugar, ang banal na tahanan nyo, ay lagi kaming malakas spiritually. At ang inyong salita po ay matanim sa amin, Father. At ito po'y lumago ng lumago ng lumago. Tulad ng isang mayabong na puno, Ama, na magbibigay ng healing sa mga bansa. Ama, inihalin tulad nyo kami sa puno na buhay, tree of life, na nagbibigay ng buhay sa mga tao. Dahil nasa amin ang tubig at ang tinapay ng buhay. Walang iba kundi ang inyong anak na si Jesus. I-bless nyo po ang araw na ito. I-bless nyo po ang aming gawain sa buong linggong ito. Sa ating Diyos, na tayo ay tinawag upang ang kanyang biyaya ay makilala ng mga tao, upang ang liwanag niya ay magliwanag sa pamamagitan natin na tinawag sa biyaya. Sumaatin ang kanyang habag, ang kanyang mayamang awa na nagsusustain sa atin. Sumaatin ang kanyang kapangyarihan at autoridad sa Diyos na nagmamahal sa atin ng walang hanggang pag-ibig. Sumaatin ang kanyang biyaya at kapangyarihan ngayon hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo upang maghari sa mga bansa. Tayo ay kanyang masumpungan na nagtatapat sa kanya hanggang wakas. Amen, amen, at amen. 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 Hallelujah. Magandang hapon po sa atin. Good afternoon po. Nabasag talaga, grabe. Ang lakas kanina. Hindi ba nabasa?
Ito po kasi nabasa. Itong nabasa ba? Ito pala, pala nilipat ko ito. LC po. LS nila. Ay, yung binabasa. Nakakabili naman ng LC. Pero natuwa ako dun sa sa Eagle, hindi talaga siya nabasa. Ako may kasalanan. Yung word of God, pag may word of God talaga, no? Ang galing, ang taas si ate eh. Pwedeng ano yun eh, no? Pwede yung kahoy. Masira. Oh, pwede Dami mabasag niya yan. sira din ng kahoy. Hindi, pwedeng masira pa pero hindi nasira. Ba't parang di nabasag yan? Yung word of God eh. Hindi mababasa. Hindi niya ayusin ko kung saan. Eh, di na ito umiikot, mahal. Plastic lang po yan. Saka sa, yun nga lang, kunti lang ate, nabasa. Ay, hindi na ito Taas umiikot? yan eh. Umiikot pa rin. Hindi ko pa rin. Pero ano, sila lang Sira po LS. yung LC. Pero gumagana pa, di ba? Kahit dalawa. Pwede palitan ko. Ano nakakabili naman ng ano lang? LC lang. Meron ba, ate? Oo, Saan? nasa ano? TikTok. Nasa mga paggawa, no? Kaya kahit sa mall. Kahit sa mga plastic ano. Mga nagtitinda ng Gawin lang kasi ano yun. Ang lakas Oo na. nga eh. Ay, okay ko na pala siya. Ako may kasalanan niya. Kumusta Ay, kayo? God bless po, mga kapatid. Ay, sorry po. God bless po sa lahat. God bless, mga kapatid. Tracy, God bless.